ilantad at ipakita sa publiko ang kanyang mga obra. She would hold an exhibit. She knew it would be a big gamble for a newcomer like her, but she was willing to take the risk. Naniniwala siya sa kanyang kakayahan, at sana ay marami ring maniwala sa kanya. Ipinagdiinan din ni Bianca kay Randall James na gusto niyang gawin ang lahat ng iyon sa sarili niyang paraan, nang walang impluwensya ng isang Fuentebella o kahit ng mga kaibigan ng binata. Alam niyang mahirap iyon, pero magagawa niya iyon. Sisikapin niyang magawa iyon. Kung magtatagumpay man siya, gusto niyang dahil iyon sa sariling kakayahan. Nalulungkot lang siyang isipin na hindi niya nakuha ang suporta ng taong pinakamamahal. He was mad and furious at her. Don't worry, Iha. James can always visit you anytime. Ani Tita Jasmine. Tumingin muna ang ginang sa asawa bago nagpatuloy. Iha? Kayo na ba ni James? Tita, Tito, aamin ba siya? Anong pwedeng isipin ng mag-asawa? Nagyuko siya ng ulo. I'm sorry, Tita. Hindi ko po napigilan ang sarili ko. I've fallen for him. Ganoon na lang ang pagkagulat ni Bianca nang bigla siyang kabigin ng ginang. Oh, thank God! Narinig mo yon, Han? Bianca will officially become our daughter. Tuwang-tuwang sabi ni Tita Jasmine. Kailan niyo balak magpakasal? I can help. Honey, huwag mong i-pressure si Bianca. I'm sure nag-usap na sila ni James. May gusto pang gawin si Bianca sa buhay niya. Hayaan muna natin siya. Thanks, Tito. Nakangiting sabi niya. Noon naman tinawag ang flight niya. Muling nagpalingalinga si Bianca. Ngunit wala talaga si Randall James. Hindi siya nauunawaan ng binata. Nakakalungkot na pabaon iyon sa kanya. Bumuntong hininga si Bianca. Tito, Tita, I have to go. Aniya at saka yumakap sa mag-asawa. Bianca naman kasi, bakit pinili mo pong kumuha ng regular flight? We could have engaged a private flight for you. Pwede mo namang gamitin ang isa sa mga jet. Han? Saway ulit ni Tito Randolph. Malungkot na napangiti si Bianca. Paano ba niya mababayaran ang kabutihan ng mag-asawa? Namumuti na ang mga kilay ni James sa pagkakakuyom. Nakatutok ang kanyang mga mata sa monitor na kuha sa passenger's lounge na kinaroroonan ni Bianca. Kitang-kita niya kung paano nagpaalam ang kanyang mga magulang sa dalaga. His parents really loved her, lalo na ang kanyang mama. Bianca was the daughter his mother never had. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang hindi mabilang na beses na papalingalinga ni Bianca. Alam niyang siya ang hinahanap nito. Ngunit wala siyang balak na ihatid ang dalaga dahil hindi pa rin siya sang-ayon sa pag-alis nito. Pero hindi rin niya kayang tiisin na hindi makita ang dalaga. Kaya nagkasya na lamang siya sa paranood dito sa kuha ng CCTV camera. Hindi pa rin niya matanggap ang desisyon ni Bianca na lumayo at mag-aral sa ibang bansa. Kinumbinsi niya ang dalaga na kayang-kaya niyang i-sponsor ang exhibit nito, ngunit hindi ito pumayag. Nagbanta pa ang dalaga na magagalit sa kanya at habang buhay kung susubukan niyang gumamit ng impluwensya at koneksyon para sa project nito. She wanted to do it on her own. Ayaw niyang payagan si Bianca dahil nangangamba siyang baka magbago ang damdamin ng dalaga sa kanya sakaling lumayo ito. He loved her so much and he couldn't bear the thought that she might stop loving him. Napapikit si Randall James nang umalingaw ang last call para sa mga pasahero ng flight na sasakyan ni Bianca. Aalis na ang dalaga. Paiiralin pa rin ba niya ang pride? Hahayaan ba niyang makaalis ang dalaga nang hindi sila nagkakaunawaan? Hindi ba dapat siya ang unang-unang sumuporta sa kagustuhan ng taong mahal niya? Marquez! Tawag ni Randall James sa isa sa mga empleyado ng Fuentebella Airlines na nakasign doon. Boss, tawagan mo ang control tower. Tell them not to hold the flying clearance of this plane. Itinuro niya sa isa pang monitor ang eroplano nakatakdang umalis maya-maya. Until I say so. Understand? Tumayo siya mula sa swivel chair at dinampot ang isang malaking envelope. Loud and clear, boss. Habang papalapit si Randall James sa kinaroroonan ng eroplano, nakabukas na ulit ang pinto noon. Bianca, sweetheart! Bianca Caroline! Malakas na tawag niya habang papalapit siya sa dalaga. Wala namang nagtangkang pumigil sa kanya. Hindi pa siya tuloy nakakalapit ay nakalabas na si Bianca. Nakahinga siya ng maluwag nang salubungin siya ng dalaga at yakapin. Alam kong hindi mo ako matitiis, James. I knew you'd come.
Umiiyak na wika ni Bianca. I'm sorry for being so narrow-minded, sweetheart. Paghingi niya ng tawad. James, sabihin mo uling huwag ko nang ituloy to. Bianca? Nagulat siya sa sinabi ng dalaga. Ibinibigay na nito sa kanya ang desisyon. Siya na ang dapat magpasya. Pwedeng hindi na niya ito paalisin. And he would marry her right away. Please tell me, James. I won't do it anymore. Ayoko nang umalis. Ayoko nang malayo sa'yo. Parang hindi ko kakayanin. Please tell me not to leave. Tutuloy ka rin naman, di ba? Napangiti si Randall James. Hindi niya dapat pagdudahan ang pagmamahal ni Bianca. I will wait for you, sweetheart. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Aniya habang pinupunasan ang luhang mukha ng dalaga. Ayoko na, James. Hindi na ako aalis. Ani Bianca habang panay ang pag-iling. No, sweetheart. Do what you need to do. And then come back to me. James? Nandito lang ako, Bianca. Maghihintay ako. Just promise me that you will take care of yourself. Kakain ka sa tamang oras at magsastock ka ng painkiller, ha? Pinipilit ni Randall James na magpakatatag, pero nabasag pa rin ang kanyang boses. Promise me. Tumango si Bianca. Babalik ako, James. Huwag kang magmamahal ng iba, kundi kakalbuhin kita. Natawa siya. Hindi ko magagawang magmahal ng iba, Bianca, dahil ikaw lang ang kilala ng puso ko. Ibinigay niya sa dalaga ang hawak na envelope. Take this with you. It's my treasure. I want it back kapag nakabalik ka na rito. Just look at it whenever you miss me. James? Buong pagmamahal na tinitigan niya ang dalaga. Kiss me goodbye, sweetheart. Hiling niya na may galak ang kanyang puso nang wala ang pagniniming hinalikan siya ni Bianca. Batid niyang hahanap-hanapin niya ang mga halik ng dalaga. Doon na muna ako sa apartment mo titira, ha? Kapag nabalitaan ko nagkasakit ka doon, ako mismo ang susundo sa'yo at iuwi ka na dito. Naiintindihan mo? Oh, James, I love you. I will remember that always. I love you more, Bianca. Scrapbook? Natatawang sabi ni Bianca nang buksan niya ang envelope na binigay ni Randall James. Nakaupo na ulit siya sa loob ng eroplano at hinihintay na lang ang pagte-take off noon. Natutup niya ang bibig nang tuluyang tumambad sa kanya ang scrapbook. Hindi na naiwasan ang pag-alpas ng mga luha. May mas titindi pa bang katibayan kung gaano siya kamahal ng binata mula pa noon? The scrapbook said it all. Nakapaloob doon ang mga larawan niya noon, pamang teenager pa siya. Maganda ang pagkakagawa ng scrapbook. Halatang pinagbuhusan ng atensyon at panahon. May handwritten caption na nakasulat sa bawat litrato. Bahagyang napangiti si Bianca na makita ang kanilang itsura noon. Ang itim pa niya noon. She's not even aware of how beautiful she is. Yun ang caption na nakasulat sa ilalim ng kanyang litrato habang kaming nakaupo sa living room ng mansyon ng mga Fentibella. Why can't you look at me the same way? Yun naman ang nakasulat sa litrato niya kung saan nakangiti siyang nakatingin sa mag-asawang Fentibella. At least, she's looking at me. Nakasimangot at nakakunot noo siya sa larawang iyon. Please do not accept their offer, sweetheart. The world will see you and I'm afraid I'd lose you forever. Sabi naman sa litrato niya habang may kausap siyang representatives ng isang beauty pageant. Naroon din ang graduation photo niya. Looking forward to seeing you at the office every day. I can't wait to share the same room with you. I wonder how we will clash. Hindi inaasahan ni Bianca na may litrato rin doon habang subsub niya sa trabaho. Looks like I don't exist to her. Sad face. I wish I could share a meal with her and hold her hand soon. Anang caption na nakalagay sa kanang litrato habang kumakain siya. Marami pang litrato ang naroon at kung hindi nagkakamali si Bianca, kuha sa cellphone camera ang karamihan sa mga iyon. Wala siyang ideya na kinukuhanan pala siya ni Randall James ng mga litrato. Lalo niyang naramdaman ang pagmamahal ng binata sa kanya at lalo rin niya itong minahal. Kanina lamang ay ayaw na niyang umalis kaya ibinigay na niya sa binata ang desisyon. Inaasahan niyang hindi na siya nito patutuloyin ngunit kabaliktaran noon ang nangyari. Hinayaan siya ng binata na abutin muna ang kanyang pangarap. Hindi niya i-disappoint si Randall James. Patutunayan niyang karapat-dapat siya sa pagmamahal. Nakapikit na hinigpitan ni Randall James ang pagkakayakap sa una ni Bianca. Nananaginip na naman siya. Hinahalikan daw siya ni Bianca.
Umuul siya at tuluyan ang nagising. Para kasing ang lapit ng boses ng dalaga. Iminulat niya ang mga mata. Happy birthday, sweetheart! Ang mukha ni Bianca ang nabungaran niya. May hawak na cake na may mga nakasinding kandila. Bianca? Nakamulagat na napabangon si Randall James. Bianca? Nakamulagat na napabangon si Randall James. Para ka naman nakakita ng multo. Nakangusong sabi ni Bianca. Umupo ang dalaga sa gilid ng kama at iniumang sa kanya ang cake. It's 12 midnight, sweetheart. Happy birthday! You're here! You're really here! I'm not dreaming, am I? Kinusot pa niya ang mga mata para makasigurong hindi diwata o operasyon lang ang nasa harap niya. Natatawang iniumang muli ni Bianca ang cake sa kanya. Make a wish, James! Mabilis siyang umusan ng hiling at hinipan ng mga kandila. Kinuha niya ang cake mula kay Bianca at basta lang niya ipinatong sa bedside table. Sa isang iglap ay nasa mga bisig na niya ang dalaga at magkahinang na ang kanilang mga labi. Naihiga na rin niya ang dalaga sa kama. Bakit hindi mo sinabi ngayon ka uuwi? Magkausap lang tayo sa phone kanina. Tanong niya nang pakawalan ng mga labi ng dalaga. God, he had missed her so much. Hindi niya alam kung paano niya natagalan ang mahigpit na 2 taon na wala ang dalaga. Nasundo sana kita. Muntik pa ako magtampo sa'yo dahil parang hindi mo man lang naalala ang birthday ko. Akala ko nakalimutan mo na. Gusto kong sorpresahin ka. Natatawang tugon ni Bianca. Anong gusto mong regalo? Huwag lang mahal ha? Wala pa akong pera ngayon. Puno ng pagkaaliw ang mga mata ng dalaga habang nakatingin sa kanya. Paano ba yan? Mahal ang gusto ko eh. Priceless. Ikaw ang gusto kong regalo, Bianca. Hinaplos niya ang mukha nito. Masyado niya itong na-miss kahit madalas silang magkausap sa telepono. Kapag nagpaalam ulit ang dalaga na aalis, hinding-hindi na siya papayag. Ayaw niyang mawala ulit ito sa paningin niya. Unti-unti na rin nakilala ang pangalan ni Bianca sa larangan ng pagpipinta. Marami agad na nakapansin sa mga gawa ng dalaga nang masama ang ilang obra nito sa isang exhibit sa New York habang nag-aaral pa. Maraming art galleries ang interesado sa mga gawa ng dalaga. Nabalataan din niya kay Paula na gusto di umano ng presidente na ikomisyon ang dalaga para sa ilang project sa Malacanang. Isang malaking proyekto iyon na tiyak na lalong magpapaningning sa pangalan ni Bianca. I'm yours already, James. You know that. She whispered softly as her lips and fingers traced his lips. Can I do what I want to do now? Nangingiting tanong niya. Ang kanyang mga kamay ay abala na sa paglalakbay sa katawan ng dalaga. Wala pa man itong sagot. Can I claim my gift now, sweetheart? She arched her body. Do whatever pleases you, sweetheart. Kahit ano? Bulong niya. Kahit ano, James. Napasingap si Bianca nang marating ng kanyang kamay ang dibdib nito. Gagawin niya talaga ang lahat ng gusto niya. She would pay for the times he had missed her so much. Gusto mo ng perpektong regalo? Maya-maya ay tanong ng dalaga. Habol ang hininga. Who wouldn't? Sagot niya. Then, I want to be in charge. Hindi niya alam kung paano nagawa ni Bianca, pero sa isang iglap, siya na ang nasa ilalim nito. Just guide me, James. Bulong ng dalaga at sinimulan na ang pagbibigay sa kanya ng perpektong regalo. It would definitely be the best birthday gift he would ever have. I love you, Mrs. Randall James Fuentabella. Ani Randall James kay Bianca. Habol ang hiningang binagsak ng lalaki ang sarili sa tabi niya. Napangiti si Bianca. She was Randall James' wife now. Kaninang umaga, hindi pa man nagbubukas ang mga opisina ay nasa harap na sila ng tanggapan ng mayor. Halos nakikinikinita na niya ang magiging reaksyon ng mga magulang ng lalaki kapag nalamang nasa bansa na siya at kasal na sila ng anak ng mga ito. Right after the ceremony, they eagerly headed back to her apartment and tirelessly made love. Walang kapaguran ang kanyang asawa sa pagpapala sa kanyang katawan. Well, ganun din naman siya. Hindi siya magkakataka kung pagkaraan ng 9 na buwan ay magsisilang siya ng sanggol. I love you too, James. Bulong ni Bianca. Saan mo gustong mag-honeymoon tayo? How about we travel around the world? Kinabig siya ng asawa at pinaunan sa braso nito habang ang isang braso naman ay nakapulupot sa kanyang hubad na katawan. No more traveling for me, James. Inaantok na tugon ni Bianca.
Besides, ano pa bang tawag sa pinagagawa natin, ha? Natawa ang kanyang asawa. You're right, dear wife. How about we move to our new house tomorrow? Bagong bahay? Yup. Nung umalis ka, pinasimulan ko ng in-construction ng magiging bahay natin. Pwede na tayong lumipat dun bukas. Pupunuin natin ang bahay ng mga prinsesa at prinsipe. Paano ka nakakasigurong magugustuhan ko ang bahay na sinasabi mo? I'm sure magugustuhan mo yun. Kung hindi, lagot sa akin si Kenneth. Oh, ang kaibigan pala ng asawa ang nagdisenyo ng bahay. Walang dudang magugustuhan nga niya iyon. Sige na, wife. Matulog ka na muna. Because I'm telling you, hindi kita patutulugin bukas. Kung hindi ka lang galing ng biyahe. Nung ka napatulugin kita. Napangiti na lamang si Bianca. Magsisimula na uli ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. At sa pagkakataong iyon, kasama niya si Randall James Fuentebella, ang kanyang asawa. I love you. Aniya nang hindi na ng antok ang kanyang diwa. I love you more, my wife. Sagot ni Randall James sa kakinintila ng halik ang kanyang noo. May ngiti sa mga labing nakatulog na si Bianca. Kailangan niya ng lakas dahil baka hindi nga siya patulugin ng kanyang asawa bukas. Pagkagising nila, agad nilang pinuntahan ang sinasabing bahay ng kanyang asawa. Napakaganda at elegante ng bahay at kasangkapan. James, ang ganda! Parang sa isang fairy tale niya lang nakikita ang ganon. Pinaghandaan ko talaga ito, sweetheart. Wala na siyang mahihiling pa. Ang akala niya noon na imposible, naging posible pala. Napakabait ng tadhana sa kanya. Binigyan siya ng mabait na pamilya, katulad ng mag-asawang Fuentebella. Maaga man siyang naulila sa mga magulang, pero na naman mag-asawang Fuentebella ang kalinga at pagmamahal na kailangan niya. Isa na doon ang kanyang asawa. James, I love you. I love you too, sweetheart. Magkasama tayong bubuo dito ng masayang pamilya, sweetheart. Pumunta muna tayo kina mama at papa. Ipapaalam natin ang ating madaling pagpapakasal para maging ganap ka ng Mrs. Fuentebella. At doon natin planuhin ang ating kasal sa simbahan na maraming makakatalo tulad ng aking mga kaibigan. Gusto ko lang naman kasama ka, Bianca, sa araw-araw na hindi na tayo maghihiwalay. I will support you always, whatever you want to do, as long as we always together. Sweetheart, I will love you for the rest of my life, Bianca. Naluluha si Bianca sa mga nangyayari. Nakala niya hindi pwede mangyari, lalo na't wala namang sinyaman na ipagmamalaki. James, thank you for everything, for letting me to achieve my dreams, to discover what I really wanted to be. I love you, James. Hinalikan niya ang asawa at gumanti naman ng halik at kinapit siya at niyakap na mahigpit. Kayo talagang mag-ama. Pag kayo naglalaro, lahat ng kalat ginawa niyo na. You're here, sweetheart. Kagagaling niya lang sa exhibit. Isa na siyang sikat na pintor. May dalawa silang anak. Isang babae at lalaki. Randall James ang pinangalan nila sa kanilang anak na lalaki at Jasmine Caroline naman ang kanilang anak na babae. Niyakap siya ng asawa at hinalikan sa labi. Sumunod naman ang yakap ang kanilang mga anak. Mommy, I miss you! At ito na po ang huling kabanata ng kwentong The Arrogant Boss and Stubborn Secretary. Sana po ay muli niyo akong suportahan sa mga darating ko pang mga kwento. Nawa ay naging masaya kayo sa pakikinig. Sana ay napulot kayong aral na pwede niyong tularan at gawing inspirasyon. Mag-iingat po tayong lahat at maraming salamat po.